Una sa lahat, Tuwing may duty at detailed ako sa basura, pumupunta kami sa Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Pilipinas sa alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Delivery sa Forbes. Hanggang 18 maleta ng pera 3 times a week daw kung i-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Idinawit sa kickback, Escudero at Binay, pumorsyento rin umano sa flood control projects. Pinakakasuhan na rin sila ng NBI. May namumuong kudeta. AFP pinabulaan ng may plano silang patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. May panibagong pasabog sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scam. Limpak-limpak na pera na nakalagay sa mga maleta ang inihatid umano kina Congressman Martin Romualdez at Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sino itong lumantad sa Senado para isiwalat ang mga impormasyong ito? Jiggy, humarap nga sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw itong si Orly Guteza. Siya yung nagtrabaho bilang security consultant dati kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. At sa kanyang testimonya, sinabi niya na namasukan siya bilang security consultant ni Ko mula December 2024 hanggang nitong Agosto bago siya nag-resign. Ang kwento niya, kasama daw sa kanyang trabaho yung pagbubuhat ng mga maleta na may lamang limpak-limpak na pera. Kasama sa kanyang trabaho yung pagdi-deliver nung tinawag niyang mga basura. Ang ibig sabihin daw ng basura ay mga maletang may lamang pera. Dineliver nila yan saan, Jiggy? Sabi ni Guteza, dineliver nila sa mga bahay ni Congressman Ko at kasama daw sa mga bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Kada isang maleta daw ay naglalaman ng 48 million pesos. Yan daw yung pinakamalaki na na-deliver nila, yung kada maletang may 48 million pesos. Narito ang bahagi ng pahayag ni Guteza. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. At Mean, ilang mga maletang pinag-uusapan at paanong hatian dito ni Ko, Di Umano at ni Martin Romualdez? Sabi ni Guteza, isa sa mga nakita niya na nag-deliver ng pera sa bahay ni Congressman Zaldico ay si ACT-CIS Party List Representative Eric Yap. At sa bilang daw niya, umabot daw ng 46 na maleta na may lamang pera yung dineliver ni Yap sa bahay ni Congressman Ko. At paniwala din ni Guteza, ang laman ng kada maleta ay nasa 48 million pesos. So do the math na lang tayo dito, Jiggy, kung susumahin. Sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, nasa higit 2.2 billion pesos ang na-deliver one time pa lang to sa bahay daw ni Congressman Ko. Mula sa kanyang bahay sa May Pasig ay dinala raw yung ilang mga maleta sa condo unit din ni Ko dito sa May Taguig, habang ang ilan naman daw ay na-deliver sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Pakinggan natin ulit yung testimonya nito ni Guteza. Part of December, sir, ng 2024, doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver. Inilipat po namin sa sakyan, dinala na namin yung mga maleta na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Zaldico. At Mean, sa estimate, mga magkano ang na-deliver sa bahay ni Congressman Romualdez ayon kay Guteza dyan sa Forbes?
Okay, ito yung kwento, Jiggy, ni Goteza, ha. Sa kanyang stint bilang security consultant nga nito ni Zaldico, ni Congressman Zaldico mula December 2024 hanggang nitong August, 3 beses daw siyang nakapag-deliver sa bahay di umano ni Congressman Romualdez. Meron daw bahay sa Forbes Park, meron daw sa Taguig, meron daw sa Aguado, Malacanang. At tinanong siya ng mga senador kung ilan kada delivery doon sa 3 beses na yon. Yung unang delivery daw niya ay 35 na maleta na may lamang pera sa isa sa mga bahay ni Congressman Romualdez. Yung pangalawang delivery niya ay nasa 12 to 13 na maleta at yung kanyang ikatlong delivery ay umabot daw ng 15 na maleta. So kung susumahin mo again, that's 60 plus na mga maleta during those 3 times na nakapag-deliver siya sa bahay umano ni Congressman Romualdez. At ang sabi pa nga ni Guteza, hindi basta-basta yung mga maletang pinaglalagyan ng pera. Yan yung Rimowa. I'm sure alam mo to, Jiki. Yan yung mataas na quality at mamahaling brand ng luggage. At dyan daw pinapasok at inilalaman yung pera na i-deliver sa mga nasabing mambabatas, Jiki. At mayan, si dating Yusek Roberto Bernardo ay humarap din at marami din siyang isiniwalat. Yes, mahaba-haba rin yung testimonya niya. Bukod sa pag-amin, Jiggy, ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na nagkamali siya at nasangkot talaga siya dyan sa mga pangingitbak sa DPWH, pinangalanan din niya yung mga alam daw niya, yung may personal knowledge siya na mga politiko na di umano ay namorsyento sa ilang flood control projects. Una na dyan si Congressman Zaldico. Di umano, sabi ni dating Yusek Bernardo, 25% daw yung hininging porsyento sa mga naipababa niya na flood control project sa Bulacan. Pinangalanan din ni dating Yusek Bernardo si dating Senate President Cheese Escudero. Dinawit niya ito sa pamamagitan ng kanyang kaibigan at di umano ay campaign contributor. At ang napag-usapan daw dyan ay 20% naman daw na porsyentuhan. Napangalanan din dyan si dating Senador at ngayon Mayor Nancy Binay. Nasa 15% naman daw yung porsyentuhan, pero ang nakipag-usap daw kay Bernardo ay staff naman. Di umano ni Mayor Nancy Binay. Napangalanan din si DepEd Yusek Olaivar. And alam mo, Jiggy, sa dami nung mga pangalan na inilabas ni dating Yusek Bernardo sa bigat ng kanyang mga akusasyon, natatakot daw siya para sa kanyang seguridad at seguridad ng kanyang pamilya. Kaya humiling siya na sana ay maipasok siya sa Witness Protection Program. So kanina sa kalagitnaan ng hearing, Jiggy, ay dinala siya mismo. Personal siyang sinamahan ni DOJ Secretary Remulla at para doon siya magbigay din ng salaysay sa DOJ. At sa mga oras na ito, inaaral daw ng DOJ yung affidavit naman nito ni Yusek Bernardo para malaman kung makakapasok ba siya sa WPP at kung papasa siyang state witness. Balik sa iyo, Jiggy. Mapapaisip ka na lang talaga, Mayan, base sa mga pahayag ni Guteza, base sa pahayag ni Yusek Bernardo, kung saan talaga nanggagaling yung mga kasibaan sa pera ng mga ito. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños, live mula sa Senado. Umalma mga bagong pangalang dinadawit sa flood control scandal. Ayon kay Senator Cheese Escudero, mukhang may plano para sirain ang Senado at ilihis ang atensyon mula sa mga tunay na sangkot. Dagdag pa ni Escudero, puro senador tinuturo ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Bakit daw hindi nito binanggit sina Congressman Martin Romualdez at Zaldico? Binanggit na nga. Magsasampa raw na reklamo ang senador laban kay Bernardo dahil sa anyay walang basehang paratang. Nagulat at kinalungkot naman ni dating senador at ngayong Makati Mayor Nancy Binay ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Wala raw itong katotohanan. Ginagamit lang ang pangalan niya umano para malihis ang atensyon sa mga totoong dapat managot. Itinanggi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may nagatid sa kanya ng 15% na kickback para sa 2.85 billion pesos na proyekto. Wala raw kinalaman ang Office of the Executive Secretary sa paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng DPWH. Samantala, tinanggi rin ni DepEd Yusek at Trijiv Olaivar ang paratang. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon pero magli-leave of absence daw muna siya. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng iba pang mga dinadawit. Susunod, Congressman Zaldico nakalabas na nga ba ng Amerika? At ilang personalidad na dawit sa flood control scandal pinakakasuhan na ng NBI. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
Mabigat ang mga bagong paratang laban kina Congressman Martin Romualdez, Zaldico at iba pang kongresista kaugnay sa flood control scandal. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may reaksyon na ba ang mga dinadawit na kongresista? JG, mariin ngang itinanggi ni dating Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na lalabis din nga niyang ikinagulat itong aligasyon laban sa kanya sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang umanong testimonya nga raw ng witness ni Senator Mark Coleta ay isang imbento lamang, isang desperadong pagsubok upang idawit nga siya sa umunoy kickbacks na hindi naman daw totoo. Gate nga ni Romualdez, pilit na pilit ito. Imposible raw itong sinasabi nga ng testigo na naganap yung mga delivery sa McKinley noong December 2024. Ayon kay Romualdez, nire-renovate yung bahay mula pa noong Enero 2024 at walang naninirahan doon ngayon maliban sa mga construction workers. Malinaw daw na political attack ito. Hindi raw siya kailanman nagbigay ng pahintulot o nag-utos sa sinuman na gumawa nga ng anumang gawain na magtatraidor sa taong bayan o makakadungis sa kanyang pangalan. Bukas daw siya sa isang makatarungan, transparent at patas na investigasyon upang mailantad nga ang mga kasinungalingang ito. Kahit kailan daw ay hindi raw siya nagnakaw ng pondo ng taong bayan at hindi niya raw kailangan ng pera galing sa masama. Hindi raw daw niya kailanman tatraydorin ang tiwala ng taong bayan. Wala pa namang pahayag si Ako Bicol Party List Representative Zaldico hanggang ngayon. Lumabas nga doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaninang umaga na 50 maleta raw na may lamang aabot nga sa 48 million pesos kada isa yung pinapadala linggo-linggo kay Ko nitong mga nakaraang taon. Ayon nga doon sa testimonya ng dating security consultant daw ni Ko na si Orly Regala Gutesa, isa raw sa mga nakita ni Gutesa na nag-deliver din nga ng pera para kay Ko sa bahay nito sa Pasig ay si Benguet Representative Eric Yap. Hinatiran din daw ng pera ang bahay ni Romualdez. Pero itinanggi nga ni Congressman Yap ang paratang laban sa kanya. Hindi raw daw siya tumanggap o nag-authorize ng anumang perang i-deliver na may kinalaman sa flood control projects. Ayon pa kay Congressman Yap, masakit yung pagkakadawit ng kanyang pangalan sa pagdinig nga ng Senado. Hindi lang daw sa kanya, para sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang constituents. Handa raw siyang harapin si Gutesa sa tamang forum. Jiggy. At Marian, mainit din pinag-uusapan ngayon yung social media post ng anak ni Congressman Zaldico na si Ellis. Ano ba ang mga sinabi niya rito? Tama ka nga dyan, Jiggy, nga, no, sa gitna nga ng mga paratang kay Congressman Zaldico ay naglabas ng saalubin itong anak niyang si Ellis Ko. Nanawagan si Ko na umuwi na sa Pilipinas. Ang kanyang ama, dapat daw harapin ng ama yung kanyang akusasyon dahil naghahanap nga ng sagot itong taong bayan. Nahihiya rin daw itong batang Ko at walang ibang gusto kundi malaman ang totoo. Aniya, dapat daw mapanagot ang sinumang mapatutunayang guilty kahit pa ang sarili niyang ama. Ayon kay Ellis, tatanggapin niya kung itatakwil siya ng kanyang ama kaysa naman makitang naghihirap ang milyon-milyong tao dahil sa ginawa nito. Sa huling impormasyon nga mula mismo sa kampo ni Ko, nasa Amerika raw ang kongresista para magpagamot. Pero kinansela na ng Kamara ang kanyang travel clearance at inutusan siya ni House Speaker Bogie D na umuwi sa loob ng 10 araw. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Kinukumpirma ng DOJ kung totoong nakaalis na ng Amerika si Congressman Zaldico na sentro ngayon ng investigasyon sa flood control scandal. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, ang huling impormasyon natin ay nasa Amerika nga itong si Zaldico. May bagong impormasyon ba ang DOJ? Jiggy, ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, marami ang tumutulong sa kanila na matunton ang kinaroroonan ni Ako Bicol Representative Zaldico. Nag-viral ang umano'y larawan ng kongresista sa isang airport abroad. Kasama dyan ang sinasabing boarding pass at flight details ni Ko na biyaheng Madrid mula Dubai nitong September 24. Pero kinukumpirma pa ng DOJ kung talaga bang nasa Spain ang kongresista na nasa immigration lookout. Matatandaang sinabi ni House spokesperson Princess Abante na pumunta ng Amerika si Ko para sa medical treatment. Sabay-sabay nating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni DOJ Secretary Boying Remulla. Well, there's a boarding pass ba yun? Or there were flight details sent to us, but we have to validate.
At Gio, mabibigat din ang siniwalat ni dating Yusek Bernardo. Gagawin na ba siyang state witness? Alam mo, Jiggy, kailangan pang i-evaluate ng DOJ ang mga testimonya ni Bernardo. Sa ngayon, what we know so far ay itinuturing ng protected witness si Bernardo sa ilalim nga ng Witness Protection Program ng DOJ. Ibig sabihin, bibigyan siya ng proteksyon at seguridad habang sinusuri kung gaano kahalaga, kapanipaniwala ang mga nalalaman niya pero hindi pa siya ligtas sa pananagutan. Binibigyan naman ng immunity ang state witness sa mga posibleng kaso. Subalit, hindi siya dapat ang most guilty ayon sa batas. Jiggy. At ano magiging legal na hakbang ng gobyerno laban sa mga bagong dinadawit sa flood control scandal? Kanina nga nung may pagkakataon tayong makapanayam si DOJ Secretary Remulla bago sila bumalik nga ng Senado kasama itong si Bernardo ay inirekomenda na ng NBI sa DOJ ang pagsasampa ng mga reklamong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Senator Cheese Escudero, Mayor Nancy Binay at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinihiling na rin ng DOJ na ilagay na sa immigration lookout sina Escudero at Binay. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Maynila. Susunod, AFP tinanggi na may namumong kudeta laban sa Administrasyong Marcos. At severe tropical storm Opong posibleng tumama sa lupa bukas. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Walang kudeta, yan ang giniit ng AFP sa gitna ng umuugong na balitang may plano manong patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong sabi ng liderato ng AFP sa usaping ito? Gigi, walang basihan at malayo raw sa katotohanan yung mga napapabalitang kudeta laban sa Administrasyong Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na malisyoso yung mga ganitong kumakalat na balita. Wala raw silang kinikilingang anumang panig sa politika o anumang personalidad at tapat daw sila sa saligang batas, sa Republika at sa sambayanang Pilipino. Nananatili rin daw silang profesional at disiplinado at may tumatalima doon sa kanilang chain of command. Ang pang-intriga umano sa AFP ay paraan lang para idiskaril yung nagpapatuloy na kampanya kontra korupsyon ng Administrasyong Marcos. Bago ilabas ang pahayag na yan, nauna nang sinabi o binigyan linaw ng tagapagsalita ng AFP ang alingas-ngas tungkol sa umano'y destabilisasyon. We can say that the Armed Forces of the Philippines remain intact. We are professional. Our loyalties remain to be with the Constitution and the flag and the duly constituted authorities. Pinuri naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang lahat ng mga sundalong hindi nagpadala sa emosyon kasabay ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon noong September 21. Sabi ni Browner sa kabila ng galit ng taong bayan at yung kabi-kabilang mga panawagan na makialam na ang militar ay walang ni isang sundalo ang humawak ng kanyang armas at nag-aklas. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo mula sa Quezon City. Malapit nang tumama sa lupa ang bagyong Opong. Inaasa maglalandfall ang bagyo sa Northern Samar bukas ng madaling araw at tatawid sa Bicol Region bago lumabas ng West Philippine Sea Sabado. Kaninang alauna ng hapon namata ng bagyo 300 km silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 110 km per hour at bugsong hanggang 135 km per hour. Simula ngayong araw hanggang Sabado, posible makaranas sa malakas na pagulan ang Northern at Eastern Samar, Biliran, Sorsogon at Masbate. Gayun din ang Quezon, Catanduanes, Camsur, Albay, Romblon at Leyte. Katamtamang pagulan naman ang mararanasan sa ilang pambahagi ng bansa. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.